Mga kababayan, si Kamanong po ay inyong lingkod ay nagbabalik pong muli at tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po'y magumpisa na. Komentuhan po natin muli. Ito pong ito pong Japanese na human rights advocate. Ito po ay na-vlog na po natin noong nakaraang linggo na talaga tayo po'y nagpasalamat dahil po ipinaglalaban niya po ang karapatan at human rights ni dating Pangulong Duterte. At ngayon po ay muli po siya nagpahayag at nananawagan po sa ICC na ang dating Pangulong Duterte ay dapat daw po ay madala sa bansang Japan upang mabigyan daw po ng medical o sinasabing medication o tamang gamutan at maging safe at muli pong maging safe o sinasabing ang kaligtasan ng dating Pangulong Duterte. Ang yan po ay napaka-importante. Hindi po ba? At willing po ang Japan sa mga bagay na yan para po ang dating Pangulong Duterte ay mabigyan po ng medical, sinasabing medical treatment. At tayo po ay nagpapasalamat sa bansang Hapon at lalong-lalo po dito po kay Chuniki Fujiki, mga kababayan. Ito po ang pahayag ni Chuniki Fujiki, mga kababayan. Chuniki Fujiki. Ayos ang ganda ng pangalan Chuniki Fujiki. Ito po, umpisa na po natin pakinggan at panuorin. Di na ko mahibong nga. And now he's in a very bad shape in a very bad health condition. So, we really need to get him out of the jail. And he doesn't deserve to be in the jail. He deserves to be back to Philippines to get the medication, or preferably I want to take to Japan to get the medication in Japan so that he will be safe. That's my take, and that's a message to the Filipino people. And now he's in a very bad shape, in a very bad health condition. So, we really need to get him out of the jail. And he doesn't deserve to be in the jail. He deserves to be back to Philippines to get the medication, or preferably I want to take to Japan to get the medication in Japan so that he will be safe. That's my take, and that's a message to the Filipino people. And now he's in. Yan po mga kababayan, ang message po ni Chuniki Fujiki. Si Chuniki Fujiki ay napakaganda po ng kanyang mensahe para po sa ating mga Pilipino. At syempre po, siya rin po ay mayroon ding hangarin talagang makabalik sa ating bansa ang dating Pangulo dahil una-una hindi na po ayos ang kanyang kalusugan. Kaya nga po hindi na maganda nasa yung kanyang shape, hindi ba? Wala na po sa good shape ang dating Pangulo. At alam naman po natin yan dahil sa dami po nakaramdaman ng dating Pangulo. At hindi po nababagay diyan ang dating Pangulo. Hindi po nababagay na ikulong ang dating Pangulo na wala naman pong ginawang mali dahil sa ginawa niyang pagsusurvive o pagsalba sa ating bansa, lalong-lalo po sa napakalaki na problema at malawakang problema sa pulburon na dumudurog at tsumutsugi ng mga normal na mga Pilipino. Hindi po ba? Kaya na mabuhay po kayo. Ito pong Japanese human rights advocate na si Chunichi Fujiki. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Dahil po yung sinasabi nga pong mas maganda pa ang ginagawa po nitong Hapon dahil yung may malasakit at willing tanggapin sa bansang Japan ang dating Pangulong Duterte para po sa kanyang medication. At syempre po, ang hiling po natin ay makabalik nga po sa ating bansa. Hindi lang po sa Japan, sa ating bansa mismo. Kahit po sa Davao, diretso na sa Davao. Hindi po ba? Kasi hanggang ngayon, real talk, wala naman po matibay silang ebidensya.
Hanggang ngayon, naghahanap pa rin sila ng ebidensya sa dating Pangulo. Hindi po ba? At yung ginawa po nila sa dating Pangulo ay hindi po talaga tutugma sa sinasabi nilang human rights. Walang human rights na nakuha ang dating Pangulo. Unang-una, kidnapping ang ginawa ng gobyerno. Yan po ang lumalabas at nakipagsabwatan pa sa ICC. Nakita niyo po yung ginawa ng ICC? Mga kababayan, nakipagsabwatan ang gobyerno ayon sa mga soldiers. Ginamitan ng pera ng taong bayan. At mismo ang dating DOJ Secretary at ngayon ni Ombudsman ay umamin. Umamin siya na nakipag-usap at nakipagtulungan sa ICC na meron tayong sariling judicial, meron tayong korte, meron tayong Korte Suprema, pero nakipagtulungan siya sa banyaga na hindi pa tayo saklaw at hindi na tayo miyembro. Nakita niyo po ang ginawa pong pagtataksil at paghuhudas sa ating soberenya at sa ating bansa at sa ating judicial. Hindi po ba? Buti pa po ang isang Hapon na si Chunichi. Buti pa si Chunichi. Di po ba? Nakikita niya po ang tama at mali na ginawa ng administrasyon po ng tinatawag na bangag ng kanyang ate. Hindi po ba? Nakita niyo po yung concern. Hindi dapat nakakulong dyan ang dating Pangulo. Hindi siya na dapat ikulong. Hindi po ba? Dahil unang-una, wala pa siyang kaso. Pangalawa, wala rin siyang kaso sa Pilipinas na isinasampa doon sa mga binibintang sa kanya. Ni walang kaso. Ibang klase. Ibang klase ang ginawa kay dating Pangulo. Ibang klase po. Talaga pong pamumulitika. Ginamitan po ng pera ng taong bayan at mismong bansa pa, mismong eroplano pa ng bansa at mismong Pilipino pa ang naghatid sa dating Pangulo. Ganyan po katindi ang ginawa po nila dyan. Sindikato. Sinindikato po nila ang dating Pangulo. Darating naman po ang panahon. At ang panahon naman po ay maiksi. Lahat po ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte ay meron pong pagsusulit yan. May kabayaran po yan. Lalong-lalo po pagka wala na silang lahat sa kapangyarihan. Yung mga pinagagawa po nila na hindi man lang nila binigyan ng due process at hindi man lang nila nilitis sa bansang Pilipinas ang dating Pangulo at basta-basta mo na lang pinamigay at binastos mo pa ang ating soberenya. Hindi po ba? At yung pinakamabigat, pera ng taong bayan ang ginamit mo pa ayon sa mga Marines. Hindi po ba? Kaya mabuhay po kayo na tayo po ay nagpapasalamat dito po sa Japanese human rights advocate na si Chunichi Fujiki. Thank you po sa inyo. Lalong-lalo po yung pagmamahal nyo at concern sa isang dating Pangulo ng Pilipinas na pinulitika. At yan po ay nakita nyo. At nakita nyo na yung ginawa ni dating Pangulong Duterte ay trabaho ng isang presidente sa bansa na maging maayos, mapayapa at ligtas ang mga Pilipino sa lahat ng klase na masasamang tao. Kasama na po ang mga pulburon. Gumagamit ng pulburon. Hindi lang po mga terorista. Hindi po ba? Pati po mga magnanakaw na mga politiko ay nakontrol po yan. Kaya nga po, nagpapasalamat po tayo. No? Mas okay pa yung mga Hapon eh. Sinasabi, I want Duterte to take to the Japan and to get the medication in Japan so that he will be safe. Talagang, willing. Gusto nila na ang Duterte mapunta sa Japan para po mapangalagaan at magamot ang mga kailangan pong medikasyon sa dating Pangulo. At ito'y maging maayos, ligtas ang dating Pangulo bago dalin sa Pilipinas at iuwi. Pwede rin po sa Japan. Napakaganda po yan na manggaling pa po yan sa mga banyaga na hindi nating kalahi.
na sila'y willing na tumulong sa dating Pangulong Duterte. Samantalang sa atin, mismong gobyerno po ang naghudas sa kanya, mga kababayan, na wala naman pong ginagawang kabutihan umano ngayon sa ating bansa. Puro pagnanakaw at pamumulitika ang major issue nila. Hindi po ba? Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. Dito po sa ating hapon na si Japanese human rights advocate na si Chunichi Fujiki. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Lalo-lalo po sa pagmamahal nyo po sa dating Pangulong Duterte at sa mga Pilipino. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo, sir. At thank you rin po sa mga naagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. At ganun din po sa mga nagko-comment, like and share. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Jake Yahut ng Maisog, California. Thank you po. Canada, kay Eric Hersho ng Canada. Maawayan. Eric Hersho ng Canada. Maraming salamat po. At syempre po kay Jesus Valdepena. Thank you rin po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo. Lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Thank you po. At syempre po yung dasal at panalangin po natin. Tuloy-tuloy lang po tayo. Yung ating pong buong sangbahanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo at ang ating mga soldiers at mga ex-marine ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. Maraming salamat po. At makabalik na rin po sa lalong mabilis ang dating Pangulo. Thank you po sa inyo po mga dasal. God bless po sa inyo lahat mga kabayan. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.